Usaping sekswal sa mag-asawa, pagtalakay sa mga hamon at solusyon. Ang usaping sekswal ay isang mahalagang aspeto ng buhay mag-asawa na madalas hindi nabibigyan ng sapat na pansin, na nagiging sanhi ng mga problema at kakulangan sa relasyon. Ang pagkakaroon ng bukas at tapat na komunikasyon tungkol sa sekswalidad ay mahalaga para sa isang matibay at masayang pagsasama. Mga karaniwang hamon at kakulangan. Maraming dahilan kung bakit nagkakaroon ng kakulangan o problema sa usaping sekswal ang mga mag-asawa. Ilan sa mga ito ay kakulangan ng komunikasyon. Ito ang ugat ng maraming problema. Kung hindi nag-uusap ang mag-asawa tungkol sa kanilang mga pangangailangan, kagustuhan, at limitasyon sa sekswalidad, mahirap na magkaroon ng kasiyasang karanasan. Madalas ay nahihiya o natatakot sila na pag-usapan ito. Pagbabago sa libido, sex drive, natural na nagbabago ang sex drive ng isang tao sa iba't ibang yugto ng buhay, tulad ng pagbubuntis, panganganak, pagtanda, o dahil sa stress at pagkapagod. Maaaring magkaiba ang sex drive ng mag-asawa, na nagiging sanhi ng tensyon. Stress at pagkapagod, ang araw-araw na hamon sa trabaho, pinansyal, at pamilya ay maaaring magdulot ng matinding stress at pagkapagod, na direktang nakakaapekto sa pagnanais na makipagtalik. Problema sa kalusugan, ang ilang kondisyong medikal tulad ng diabetes, sakit sa puso, hormonal imbalance, at ilang gamot ay maaaring makaapekto sa sekswal na pagganap at pagnanais. Kakulangan ng oras at engkamasya, sa abalang schedule, minsan ay nakakalimutan ng mag-asawa na bigyan ng oras ang kanilang sarili at ang isa't isa, na nagreresulta sa pagkawalan ng pisikal at emosyonal na intimasya. Monotonya o pagkabagot, kung palaging pareho ang routine sa kama, maaaring magdulot ito ng pagkabagot at pagkawala ng interes. Hindi pagkakaintindihan sa pangangailangan, maaaring may magkaibang inaasahan o pangangailangan ang mag-asawa sa sekswal na aspeto, na kung hindi na pag-uusapan ay magdudulot ng kalungkutan o pagkabigo. Mga solusyon at payo. Upang matugunan ang mga hamong ito, narito ang ilang solusyon at payo na maaaring makatulong sa mga mag-asawa. Magkaroon ng bukas at tapat na komunikasyon, ito ang pinakamahalaga. Maglaan ng panahon para pag-usapan ang inyong sekswal na buhay ng walang paghuhusga. Magtanong kung ano ang nararamdaman ng bawat isa, kung may mga pagbabago, at kung paano ninyo mapapabuti ang inyong intimasya. Gumamit ng I statements, tulad ng, nararamdaman ko, upang ipahayag ang inyong sariling damdamin. Maglaan ng oras para sa intimasya, kahit gaano ka kaabala, subukang maglaan ng oras para sa inyong dalawa. Hindi lang ito nangangahulugang sekswal na pagtatalik. Maaari itong maging simpleng pagyakap, paghawak ng kamay, o pag-uusap bago matulog. Ang pagbuo ng emosyonal na koneksyon ay nakakatulong sa pisikal na intimasya. I-explore ang iba't ibang paraan ng intimasya, huwag matakot mag-eksperimento. Pag-usapan kung ano ang mga bagong bagay na nais ninyong subukan. Maaaring ang pagbabasa ng mga libro o artikulo tungkol sa sekswalidad bilang magkasama ay makakatulong din. Pamahalaan ng stress, hanapin ang mga paraan upang mabawasan ang stress sa inyong buhay. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng ehersisyo, pagmumuni-muni, o simpleng pagpapahinga. Ang mas kaunting stress ay karaniwang nangangahulugan ng mas mataas na sex drive. Alagaan ang kalusugan, siguraduhin na pareho kayong malusog. Regular na magpatingin sa doktor at tugunan ang anumang isyu sa kalusugan na maaaring makaapekto sa inyong sekswalidad. Maging pasyensyoso at maunawain, magkakaiba ang bawat tao, at normal na magkaroon ng mga pagbabago sa sekswal na buhay. Maging pasyensyoso sa inyong kapareha at unawain ang kanilang mga pangangailangan at limitasyon. Isaalang-alang ang professional help, kung patuloy ang mga problema at hindi na kaya ng inyong dalawa na solusyonan, huwag mag-atubiling humingi ng tulong mula sa isang sex therapist o marriage counselor. Makakatulong sila na magbigay ng gabay at ligtas na espasyo para pag-usapan ang sensitibong issue. Ang usaping sekswal ay isang patuloy na pag-aaral para sa mga mag-asawa. Sa pamamagitan ng pagiging bukas, maunawain, at handang magtrabaho bilang isang koponan, mas mapapalalim ninyo ang inyong koneksyon at magkakaroon ng mas kasiyasang buhay mag-asawa. Mayroon pa ba kayong nais talakayin o linawin tungkol sa paksang ito?